Malabo na ho ito mga kababayan, lalo na po ayan, may mga nabubuo na pong kaso. At yung ibang mga co-perpetrator daw ho mga kababayan, mga kasapakat, tingin ko papunta na din po doon. Bakit ba laging sinasabi ni Mark Ramos na parang si Vice Presidente ay gustong manatili si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte doon sa ICC? Kasi ho mga kababayan, patuloy pa din ho siyang ganito oh. Paano bibigyan ng interim release yan? 55 minutes ago, humanitarian concern kay Digong. Dismayado daw ang Vice Presidente Sara Duterte hinggil sa pag-aasikaso sa kalusugan ng kanyang ama sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Yung mga banat nila na kesyo daw ho, mga, ano tawag dito? Yung kesyo daw ho, kinidnap o eto pinapabayaan naman. Malabo Lalong manggigigil. Tapos i-jailbreak down nila ang dating Pangulong Duterte para makalabas na. Kung ikaw ba, nasa sitwasyon ng ICC, mas igagrant mo ba yung mga hinihiling nila? Hindi. Kasi paulit-ulit na ganito. At tingin ko, kaya ganyan ang laging salaysay ng Vice Presidente para mas tumagal ang dating Pangulo doon sa loob. Bakit? Baka ho magagamit nila sa 2028 election. Alam nyo ho mga kababayan, nung dating panahon, nung dati ho, yung Aquino, di ba? Tingin ko ganyan yung ginagaya nilang sitwasyon Yung tipo bang, nako, eto ganito, si Ninoy Aquino pinatay, ganyan. Si dating Pangulong Duterte kinulong ng walang kasala, ganito, ganyan. Baka dahil ganun no? Ganun nila gagamitin. Yung pagkakataon na yan, kaya ayaw nilang pauwiin. Anya, kahit ang basic care ay hindi nabibigay sa dating Pangulo at hindi nabibigyan ng tagapag-alaga sa tabi ng kama. Aba, gusto may mag-alaga sa tabi ng kama? Aba? Sino ba yung nurse? Yung nurse na Team Alpotera, baka gusto ipasok si Alpotera doon sa loob. Baka namimiss ni dating Pangulong Duterte, si Alpotera. Kaya ganito yung mga sinasabi ni kailangan hindi nabibigyan ng tagapag-alaga sa tabi ng kama. Sa loob ng 24 oras. The continued detention of former President Duterte under such troubling condition is not only unjust but inhumane. Sabihin mo yung ICC ng inhumane. Inagalit mo lalo sila. Tapos ito, may mga kahilingan kayo na palayain, na i-grant yung mga interim release. Parang ayaw mong madesisyonan nila ng papabor sa inyo. Di ba? It amounts to punishment without having been convicted of any crime. Kaya nga ang dapat panawagan nyo, palabasin na. Ang panawagan nyo, tapusin na agad yung hearing. Kumpletohin na agad lahat ng hearing. Di ba? Nananawagan siya sa ICC na bigyan ng aksyon ito at siguraduhin mabibigyan ng proper care ang dating Pangulo at humanitarian consideration na nararapat. Ang sa atin naman ho, mga kababayan, tingin ko, malapit na din yan. No, bakit to? Sabi ko nga ho sa inyo, mga 5 buwan nakaraan, ang usap-usapan na ho, mga boss chief amo sir, ay ang paglabas ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa nitong darating na Oktubre ho. At eto nga po, 1 linggo bago pumasok ang Oktubre, mga kababayan, meron na pong mga bali-balita patungkol sa ICC at nilabas na yung 3 kaso ni Duterte. With kasama ho yung mga pangalan nila Bato de la Rosa. Baka yan yung mga mag-aalaga. Baka parating na ho, Vice Presidente, yung mga mag-aalaga kay dating Pangulong Duterte. Di ba, Janelle Van der Herst, saan ka nagpunta? Ba't ngayon ka lang? Then, para naman po doon sa mga kakadating lang dito sa ating channel, mga kababayan, 854 ang ating like, pang 851 si Janelle.
Para po doon sa mga kadadating lang dito sa ating channel, pwede nyo naman pong panoorin ng replay ito, mga bossing Chief Amo, sir. Ano po? At gawin nyo ng 1,000 yang like bago tayo magtapos. Huwag nyo pong kalimutan na i-like, i-subscribe, and i-share. At huwag nyo din pong kalimutan, mga kababayan, na suportahan yung natin, Facebook page. Dayuhin nyo ho, Mark Ramos. Ako po ang nag-ano nun. Ako po yung tumitingin ng mga mensahe doon. No? Dayuhin nyo po, Mark Ramos. Tapos may MR doon sa profile picture noon. Paki-like, paki-subscribe, and paki-share na din po. No? Paki-follow na din po para umabot tayo ng 100,000 doon sa ating Facebook page. Muli po, mga kababayan, mga boss Chief Amo, sir, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.